Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Huwag magnakaw! PBBM may matinding minsay sa mga bagong PMA cadets. Diretsahang nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pagsisinungaling, pandaraya at pagnanakaw sa kanyang talumpati para sa mga bagong nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy, habang muli niyang binigyan diin ang kahalagaan ng katapatan sa serbisyo publiko at konstitusyon. Sa harap ng mga bagong opisyal ng militar na nananawagan ng Pangulo na manatiling tapat ang mga ito hindi sa mga personalidad o politika kundi sa sambayanang Pilipino at sa saligang batas. Ito ang sabi ng Pangulo. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Ngunit, isa sa pinakaagaw pansing bahagi ng kanyang talumpati ay ang matapang niyang paalala laban sa korupsyon at maling gawain. Sabi niya, never lie, never cheat, never steal. Pag magnakaw, gayahin niyo ako. Malinis ako. Administrasyon ko. Yan ang aking legacy. Walang nakawat. Never steal and never tolerate those who do. Anyway, dagdag pa ni Marcos Jr., hindi sapat ang pagiging tahimik kapag may nakikitang mali sa lipunan o sa hanay ng serbisyo publiko. Sabi niya, because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Okay, so graduation week ngayon, Mayo. Medyo late ang graduation dahil siguro sa nag-adjust kasi nung na-assign ako sa PMA, March. Ang graduation doon is March. Nag-adjust siguro Mayo na ngayon. So, congratulations sa members ng PMA class of 2026. Ang galing Huwag magnakaw! Wala na, matawa na lang ako kasi ito, tingnan natin ang nag-react 7,200 ang nag-react. 6,100 ang tumatawa. 7,200 720 ang galit, 343 lang ang nag-like or naniniwala sa mensahe niya na huwag magnakaw! Imitate me because I am clean. My administration is the pinaka-least corrupt sa history ng Pilipinas. Kaya huwag kayong magnakaw. Palakpak naman. Yun. Pinagtatawanan siya. Tingnan natin ang mga comments. R.A. Padilla, do not steal, but if steal, lot of billions, count him in. Abet Kilantang, are you addressing it to yourself, Mr. President? Because the way I see it is that all your message to these newly graduates of the PMA are being mirrored to you. Am I right, sir? Mario Palma, the next thing he will advise, huwag magpulburon.
DF Lagnada, cadets must be laughing hard. Alvin Milalios, ang galing sa kanya pa talaga ng galing. Wow. Ano pa to? Kari Lakino, tumpak, kaya pakisauli na po ang maleta. Oh, speaking of maleta, ito na. Salamat at matutuloy na ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Baka next week, nag-announce na si Senator Marcoleta. Hiniling niya sa bagong Senate President na siya ulit ang maging chairman ng Blue Ribbon. At next week, resume na ang flood control hearing ng Blue Ribbon at yan na papatawag na yung Brave 18 Marines. Doon ako tututok yung dalawang Marines na very specific. Nag-deliver kami ng mali-maleta pera doon sa Paway, Ilocos Norte. With the ebidensya yan with litrato, with videos ata. Ganon din, nag-deliver din kami sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park. Yun ang mga, kaya grabe, hindi talaga sila pinatawag ni Lacson. Sabi lacking in believability, lacking in credibility. Hindi ko sila patawag para baka ma-cite in contempt pa sila. Walang sufficient na kulungan sa Senado. Ano ngayon? Bilog ang mundo. Hindi nila inaasahan na magkudita sa Senado. Di tuloy ang kaya kabado na ang mga member ng Maleta Gang. Sabi ni Attorney Guanzon, yung impeachment trial ni BP Sara, secondary na lang yun. Hindi na masyadong papansinin yun. Kasi ang ang pasabog na mangyayari in the coming weeks ay yung Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta kung saan mapapatawag ang mga testigo na matagal nang ayaw tawagin ni Lacson. At ngayon, mabubulgar na ang mga pangalan. Yan. So, dyan ako mag-focus sa mga alleged maleta na na-deliver sa Pangulo, kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, kay dating SP Soto at iba pa. So, wag magnakaw! Ang mga kadite. Yes, sir. Salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among katagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So, si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So, gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So, loy kayong kahimtang nila ate kay gabok na kayo ang sin. So, gipang sapaw na lang. So, loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Pao sa Ginoo sir. So na kay anak te. Naa. Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo man.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.